Hindi na kailangang direktang magsalita ang mga tao kay Padre Pio. Naririnig niya ang mga panalangin ibinubulong ng kanilang mga puso. Kung minsan mo lang pinagdudahan kung talagang naririnig ng langit ang iyong mga panalangin, babaguhin ng mga kwentong ito ang lahat. Manatiling nakatutok upang alamin ang mga istoryang ito. Maligayang pagbati mula sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon niyo pa lamang kami napapanood o matagal na kayong sumusubaybay, ikinalulugod naming makasama kayo sa pagtatanghal ngayong araw. Ang kwento ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi ninyo inaasahan. Kaya't halina't simulan na natin ang kwento ngayon. Ipinapakita ng mga kwento ngayon kung paano naririnig ni Padre Pio ang mga daing ng iba kahit wala ni isang salita silang binibigkas ng malakas. Ang una nating salaysay ay mula sa aklat na This is the Hour of the Angels ni Giovanni Siena. Binibigyan din nito ang isang bagay na hindi kailanman pinagdududahan ni Padre Pio, ang kanyang ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan at pagsunod ng mga anghel na tagatanod o tagapagbantay. Ayon sa isinulat ng may akda, hindi pinahihintulutan ni Padre Pio ang anumang pagdududa kung kaya bang maglakbay ng mga anghel na tagapagbantay patungo sa Giovanni Rotondo, gaano man kalayo ang isang tao. Gayunpaman, may ilang sa kanyang mga espiritual na anak na nahihirapang maniwala na talagang naihahatid ng kanilang anghel na tagapagbantay ang kanilang mensahe sa kanya. Ngunit ang kanilang mga pagdududa ay lalo lamang nagpatunay kung gaano kalapit ang ugnayan ni Padre Pio sa mga anghel. Halimbawa na lang si Franco Rizone. Tuwing gabi mula sa otel na kanyang tinutuluyan, pinapadala ni Franco ang kanyang anghel na tagatanod kay Padre Pio dala ang kanyang mga intensyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang loob, hindi pa rin siya sigurado kung nakakarating nga ang mga mensahe. Sa wakas, habang nagkukumpisal, tinanong niya si Padre Pio, "Talaga po bang naririnig ninyo, Padre, ang ipinapadala ko sa inyo sa pamamagitan ng aking anghel na tagapagbantay?" Sumagot si Padre Pio, "Ano ba sa tingin mo sa akin, bingi?" Isa pang espiritual na anak, si Ginang Franca Dolce, ay nagkaroon ng katulad na karanasan. Isang umaga sa pagtatapos ng kumpisal, tinanong niya si Padre Pio, "Padre, isang gabi, ipinadala ko ang aking anghel na tagapagbantay upang kausapin kayo tungkol sa isang maselang bagay. Dumating po ba sa inyo o hindi?" Agad na sumagot si Padre Pio, "Sa tingin mo ba ang iyong anghel na tagapagbantay ay kasing suwail mo?" Hindi pa rin siya sigurado kaya iginiit niya, "Kung gayon, dumating po ba siya? Ano ang sinabi niya sa inyo?" Sumagot si Padre Pio, "Sinabi niya sa akin ang ipinagbilin mong sabihin niya sa akin. Pero paano po yon? Gate pa niya." Pagkatapos ay inulit ni Padre Pio salita sa salita ang mensaheng hatid ng kanyang anghel nang may kahanga-hangang katumpakan. Ipinapakita ng mga sandaling tulad nito na hindi lamang nakikinig si Padre Pio. Dinadala niya ang mga alalahanin ng iba sa harap ng Diyos na may pusong mapagmahal na tulad ng isang ama. Sa isang paraan, ito rin ang layunin ng aming gawain. Panatilihing buhay ang mga kwentong ito upang ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay patuloy na umabot sa mga kaluluwang nangangailangan nito ngayon. Kaya kung makabuluhan sa inyo ang mga kwentong ito at nais ninyong makatulong upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at panalangin ni Padre Pio, inaanyayahan namin kayo na lumahok sa aming grupo ng mga bunga ng donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, matutulungan ninyo kaming maabot ang mas marami pang tao sa pamamagitan ng mga patotoong ito ng biyaya.
Bilang kapalit, tatanggap kayo ng mga espiritual na biyaya, kabilang ang mga regular na banal na misa na iniaalay para sa inyong mga intensyon. Larawan ni Padre Pio, medalya o rosaryo na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Para sa karagdagang mga kaalaman, mangyaring i-click lamang ang link sa description box sa ibaba. Ngayon, magpapatuloy naman po tayo sa isa pang kahanga-hangang salaysay. Ang susunod na patotoo ay mula sa aklat na Padre Pio o Petrelcina ni Jose Maria Sanchez at tumutukoy sa isang madre na namamahala ng isang maliit na ampunan. Lubhang nangangailangan ng tulong ang madre. Wala siyang sapat na pondo upang ipagpatuloy ang operasyon ng institusyon. Kaya naglakbay siya patungong San Giovanni Rotondo upang humingi ng tulong kay Padre Pio. Dumating siya ng nagmamadali, dumalo sa misa ni Padre Pio at pagkatapos ay pumasok sa masikip na sakristiya. Ngunit di kalaunan napagtanto niyang hindi na siya maaaring magtagal. Habang papalabas, sumigaw siya, "Padre, kailangan ko nang umalis. Nirerekomendo ko po sa inyo ang aking mga kawawang ulila." Nang hindi man lamang dumilingon, malakas na tumugon si Padre Pio. "Ilang ulit mo ba itong sinabi sa akin habang nagmimisa? Anak ko, pumamatag ka. Maayos na ang lahat." At mula sa sandaling iyon, hindi na muling nagkaroon ng suliraning pinansyal ang ampunan. May mga hindi nagpapakilalang tagapagloob na dumating at iniligtas ito mula sa pagkasira. At sa puntong pong ito, nagtatapos ang ating mga kwento sa ating pagtatanghal ngayong araw. Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng isang tiwala at malabatang pananampalataya, lalo na sa harap ng kawalang katiyakan. Gaya ng isinulat ni Father Thomas de Saint Laurent sa kanyang magandang aklat na The Book of Confidence, sinabi niya, "Sinasabing ang mga Kaputsino ay hindi kailanman namamatay sa gutom sapagkat palagi nilang taimtim na binibikas ang Ama namin. Tularan natin sila at hindi tayo pababayaan ng kataas-taasan sa ating mga pangangailangan." Kaya gawin natin ang itinuturo ni Padre Pio. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, tumawag sa ating mga anghel na tagapagbantay, at maglakad pasulong ng may kapayapaan. Batid na mas malapit ang pakikinig ng langit kaysa sa madalas nating iniisip. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen, ni Padre Pio, at siyempre ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e